Planong imbestigahan sa Kamara ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Hindi nararapat Kasi it sets a bad precedent dahil ang architect ng foreign policy ay ang Pangulo. Napo na rin nito ang nilalaman ng House Resolution No. 1684 ni Congressman Jefferson Kong Hoon na tila may hatol na. You hit former President Duterte, you hit the Vice President. Planong imbestigahan sa Kamara ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. May kinalaman ito sa nagpapatuloy at tila lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil na rin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Pero ang naturang imbestigasyon, may masamang epekto raw sa mga susunod na Pangulo ng bansa ayon sa political strategist na si Professor Malu Tiquia. Yung resolution na yon hindi nararapat Kasi it sets a bad precedent dahil ang architect ng foreign policy ay ang Pangulo. Hindi lang si Duterte ito previous and succeeding. So ang gusto ba natin pagkatapos ng term ni Pangulong Marcos, uusigin rin siya sa lahat ng foreign policy decisions. Kinwestiyon ni Professor Tiquia ang layunin ng investigasyon at kung para saan ba talaga ito. Ano yung in aid of legislation? Gagawa tayo ng Republic Act on Foreign Policy? Natatalian natin ang kamay ng susunod na Pangulo? Napo na rin nito ang nilalaman ng House Resolution No. 1684 ni Congressman Jefferson Kong Hoon na tila may hatol na. Kung pagbabatayan naman aniya ang timeline ng sigalot sa pinag-aagawang teritoryo, nagsimula itong lahat sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nauna nang iginiit ni dating Pangulong Duterte na walang nangyaring gentleman's agreement sa ilalim ng kanyang administrasyon. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yun ang naalaala ko. Wala akong there's a new word. I do not even know the ayunan short. Para kay Professor Tiquia, politika pa rin ang ugat ng lahat ng ginagawang pagdidiin kay Duterte kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito, tinatawag ko, this early, is all about politics. You hit former President Duterte, you hit the Vice President. You hit former President Duterte on China, you establish what they wanted to frame as the Duterte's being for China. And I think that is very unfair. Imbis nga raw na itoon ang investigasyon kay dating Pangulong Duterte ay mas maigi aniya kung imbitahin na lang ng mga mambabatas ang mga dating opisyal ng Aquino administration na may kinalaman sa tensyon sa WPS para mabigyang linaw ang naturang issue.